Akala ko talaga noon ay hindi kami magkakaanak ni Daddy C. Para nga sa mga hindi nakakaalam, si Liam po ay PCOS baby. Noong 2019 nga ay na-diagnose ako na merong polycystic ovary syndrome. In short, PCOS. Kaya naman, yung may mga PCOS na nababasa ko, lahat ng mga stories nila ay sa totoo lang ay napagdaanan ko na nga rin. At eto nga, yung sarili kong istorya ng aking PCOS journey. Sa totoo ay isa nga rin ako, kaming dalawa ni Daddy C, na nangarap na magkaroon ng sarili naming anak. 2 taon na nga kaming kasal ni Daddy C noon nung hiniling niya sa akin na gusto niya na daw magkaroon ng anak. Halos ilang simbahan nga yung pinuntahan namin ni Daddy C para nga humiling na sana ay magkaroon na kami ng anak. Totoo, yung mga panahon na yon ay wala talaga sa isip ko yun. Kaya lang, simula nga nung hiniling ni Daddy C sa akin yon, doon na nga ako napaisip. At nung mga panahon na yon, doon nga ako nakapag-isip na bakit nga hindi kami nakakaanak ni Daddy C, 2 taon na nga kaming kasal. Doon na nga ako nag-start mag-research at kumonsulta na nga ako sa doktor. Maraming ang test na ginawa sa akin, pero wala namang nakikita. Advisean nga ako ng ate ko na lumipat daw ako ng OB kasi daw minsan hiyangan. At kung magpapacheck up nga daw ako sa susunod, pumunta na nga ako sa malaking hospital para sure ako at malaman ko kung ano talaga yung meron sa akin kung bakit hindi kami nagkakaanak. Sinubukan ko ngayon, kaya naman pumunta ako sa isa sa malaking hospital at kilalang hospital sa Alabang. Sa totoo, nung time na yon ay wala talaga akong kilalang doktor doon. Ang naaalala ko lang, habang papasok ako doon sa hospital na yon, nagdadasal ako at hindi ko nga namamalayan na tumutulo ang luha ko. Tanda ko pa nga yung hiniling ko noon na sabi ko, Lord, wala akong kakilalang doktor dito. Pero kung sino man ang maibigay na doktor sa akin, sana ay hipuin mo siya at gawin mo siyang instrumento para magkaroon ako ng anak. Hindi ko naman talaga plano umiyak noon, kaya lang, usa nga lang siyang tumutulo. At kapag pala taos puso at very sincere yung hiling mo or yung dinadasal mo, ay mapapaiyak ka talaga. At that time nga, hindi lang ako nagpa-check up, kundi nga si Daddy C din. October to nga noon, nung nag-start kami magpa-check up ni Daddy C. At nung araw nga na yon, ay doon na nga rin ako ni-request ng OB na i-transpi daw ako. At nung pagka-transpi nga sa akin, ay doon na nga agad-agad nakita na ang left and right ovary ko ay merong more than 12 na parang maliliit na bukol-bukol. Nakalimutan ko nga kung anong tawag, cyst ba or something, hindi ko alam kung ano yung exact na tawag nila. Kasi nung pagkasabi agad sa akin yon, ang tanging nasabi ko lang, kaya po ba ako hindi magkaroon ng anak dahil dyan? At nung time na nga iyon, ay bumuhos nga ng sobra-sobra ang luha ko. Hindi pa nga nakakapagsalita ang OB ko noon, pero ilang piga na ata ng bimpo ang nailuha ko. Hindi ko ma-explain, hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko noon at kung bakit ako umiiyak. Basta ang alam ko lang ay tulo ng tulo kusa ang mga luha ko. Ang sabi nga ng OB ko sa akin noon, ang possible kaya hindi ako nagkakaroon ng menstruation ng 2 months, 3 months, may posibilidad ng dahil ngayon sa may PCOS ako. Ang natatandaan ko talaga na pangalawang tinanong ko sa OB ko noon, kung may chance pa bang magkaanak ako. Sobrang gaang kausap ng doktor ko noon, pilit niya akong pinapatahan at pilit niya nga ako pinapakalma. Dahil nga yung luha ko ay walang tigil. Ang sabi niya nga sa akin noon, tigilan ko nga daw ang kakaiyak dahil hindi ibig sabihin may PCOS ako ay hindi na ako pupwede o hindi na ako magkakaroon ng anak. Makipagtulungan lang din daw ako sa kanya at sundin ko lahat ng sasabihin niya para mas gumaan ang aming proseso sa pagkakaroon ko ng anak. At unang-una na nga daw dyan ay tigilan ko nga daw ang kakaiyak dahil ang stress daw ay isa sa pinagbabawal habang ginagamot ang PCOS. Noong time na nga yan, ay 2 buwan na ako hindi nagkakaroon ng menstruation. Kaya naman, niresetahan muna ako ni doktora ng pangpadugo para magkaroon ako ng menstruation. Ang advice niya nga sa akin ay bumalik daw ako sa kanya sa pangalawang araw ng aking menstruation. Hindi ko na nga idedetalye isa-isa, pero habang ang iniintay ko noon na magkaroon ako ng menstruation, kung saan-saan nga kami pumunta ni Daddy C na simbahan para magdasal. Nakarating nga kami noon ng Manawag, simbahan sa Baguio, Kamay ni Jesus, Padre Pio, simbahan sa Tagaytay, at marami pang ang simbahan. At kada nga papasok ko nga doon sa simbahan na yon, ay hindi pa ako umihiling, tumutulo na nga ang luha ko. Fast forward nga, nung nagkaroon na nga ako ng menstruation, yung pangalawang araw nga ng menstruation ko, bumalik ako kay doktora at may inireseta ulit siya sa akin na gamot. In-explain niya nga rin sa akin noon na meron nga siyang gagawin na first option, second option, third option, para kami ay magkaanak ni Daddy C. But this time nga, ang gagawin niya is yung first option
precaution since nagmamadali ako that time. Nagmamadali kami ni Daddy C kasi October nga yung nagpapagamot ako ng aking PCOS at December nga nun ay aalis naman si Daddy C at mag-iibang bansa. Gusto nga nun ni Daddy C na magkaroon kami ng anak bago siya umalis papuntang ibang bansa. Naging open nga kami noon kay doktora at sinabi ko nga sa kanya lahat. Kaya kung ano nga yung pinakamabilis na gamutan, iyon nga yung nirecommend niya sa akin. Kung hindi nga ako nagkakamali, October 22 nga noon, yun nga yung pangalawang araw ng aking menstruation. Resetahan nga ako ni doktora ng mga gamot noon na for 7 days. Tapusin ko nga lang daw inumin yung mga gamot na yon at pagkatapos nga ay bumalik ako sa kanya ng sumunod na araw. Sa pagkakatanda ko nga October 28 natapos ang paggagamot ko noon. At pagkadating ko nga noon sa OB ko, ni-request niya na agad ako na magpa-transb ulit. During transb ko nga sobrang himala at gulat na gulat din talaga ang OB ko dahil walang nakita sa left and right ovary ko na bukol-bukol. So ibig sabihin in less than 1 month nawala nga agad-agad ang aking PCOS. Para nga makasure ang aking OB, ni-request niya nga ulit ako for transb kinabukasan. Yes, kinabukasan nga po. The following day. Pero yun nga yun sa clinic na pinagtatrabahuan o pinagdedestinuhan ata ng kanyang asawa na OB din pala. At yung clinic na nga yun, lagpas sa Alabang Town Center. Medyo may pagka-pricey din ang ultrasound doon pero never mind na nga rin kasi nag-umpisa na rin naman ako gumastos that time. Inintay ko na nga lang din sandali ang ultrasound result ko noon at pagkatapos nga in-advise nga ako na bumalik sa aking tunay na OB. At yun nga yun, bumalik ako sa hospital sa Alabang. Pinabasa ko nga agad sa OB kung ano nga yung resulta at sa wakas nga dinilig ng Diyos ang aking panalangin at nawala nga ng tuluyan ang aking PCOS. Nako, at napatulo nga ng sobra-sobra ang luha ko that time. Nung araw nga rin na yon, meron ngang in-explain sa akin si doktora na may ituturok daw siya sa akin. Ang sabi nga ni doktora noon, yung ituturok niya sa akin na yon ay pangpaitlog. Ang natatandaan ko pang sinabi sa akin ni doktora, hinahanap niya daw yung tabako kasi mas effective daw kung ituturok daw yon sa taba. At napili niya nga iturok yun sa akin sa braso. Pagkatapos niya nga iturok sa akin yon ay in-advisean niya naman ako. At eto na nga, in-advise ni doktora kung kailan kami dapat magtalik ni Daddy C. Fast forward nga, makalipas nga ang mga araw, hindi naman namin nagawa ni Daddy C yung mga in-advise ni doktora dahil sa sobrang busy namin ni Daddy C that time. Siguro, nagawa lang namin yung advice ni doktora, isa lang sa 5 binigay niyang advice na dapat kami ay magtali. Fast forward nga, November 16, birthday ng ate ko, kumakain kami sa Nubali, Santa Rosa. During dinner nga namin ay sobrang sumakit talaga ang puson ko hanggang pumunta ako sa comfort room or sa CR. Pagpunta ko nga sa CR, doon ko nga nakita na nagkaroon pala ako ng menstruation. Kaya naman, noong time na yon, bigla nga tumulo ang luha ko dahil nga ibig sabihin, hindi ako buntis dahil ako ay nagkaroon. Kaya naman, after nga no na nagkaroon ako, hindi na nga ako bumalik kay doktora. At si Daddy C naman ay tinuon na lang ang kanyang pag-aayos ng mga papers niyan papunta naman ng ibang bansa. Dahil December 1 nga ay aalis na nga siya that time. Pinagpasa Diyos na nga lang lahat namin ni Daddy C at dumating na nga ang araw ng December 1. At yun nga yung araw na pag-alis ni Daddy C. Nasa ibang bansa na nga namin si Daddy C. Natatandaan ko, December 20 sumakit ulit ang puson ko. Ibig sabihin nga nun, alam ko magkakaroon na nga ulit ako. Kaya lang, nagtataka nga ako, makalipas ang ilang araw, hindi ako nagka-menstruation. December 28 nga noon, umaga, pagkagising ko, pagbukas ko nga ng drawer ko, may nakita ako na may natira pa pala akong pregnancy test. Kinuha ko nga yung pregnancy test na yun. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon, gagamitin ko na nga tong pregnancy test na to dahil 2 years pa naman, uuwi ang asawa ko at sigurado may expired lang ito. Pagpunta ko nga sa CR noon, agad ko nga pinataka ng urine ang aking pregnancy test at laking gulat ko talaga na sobrang linaw na nagdalawang line ang aking pregnancy test. Gulat na gulat nga ako noon at hindi ko alam kung anong gagawin ko at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gulat na gulat talaga ako dahil sa totoo wala naman talaga akong symptoms na ako ay talagang buntis. Kaya naman agad-agad pumunta ako sa pinakamalapit na OB at nagpa-test nga ako agad. Sobrang swerte ko nga nung araw na yon dahil nga yung pinuntahan kong OB laging maraming pila doon sa sobrang daming nagpapa-check up sa kanya. Pero nung araw na yon ako lang mag-isa ang nandoon at agad-agad na i-test niya agad ako. At lumabas nga doon na maaga ko nga nalaman na ako ay pregnant dahil nga wala pang heartbeat si Liam kundi sacs pa lang talaga. Nako, mahabang kwento pa nga ito pero ayan nga yung kwento kung papaano nga kami nagkaroon ng Liam ni Daddy C. Kaya sa mga lahat na nangangarap or may pinagdadaanan na gustong magkaanak, okay, may wala ng pag-asa at magdasal lang kayo na magdasal.